Hello, kumbawa, families and friends, kumbawa, good evening po sa inyong lahat. Ibig po sabihin ng kumbawa ay good evening po. Kamusta po kayo dyan sa Pilipinas at sa iba pong bansa kung nasaan po kayong naroroon na bansa? Kamusta po ang ating buhay-buhay? Ito po si Imelda Funabashi from Japan. I-share ko lang po sa inyo ang isang verse na nabasa ko. Ito po. Tayo po ay babasahin ko po sa pakibuklat po sa sa Jeremiah verse 29 hanggang 11. Ito po ay English po. Sa NIV po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. The Lord plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sa Tagalog po ay sa Jeremiah, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun po, no? Itong verse na ito ay nagsasabi sa atin na sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ito po yung sabi sa Bible, ano? Ano po ang magiging aral po natin dito? I-personal po natin sa ating buhay, ano? Kasi bakit niya nasasabi ang mga bagay na ito? Kasi kung babasahin niyo po yung buong istorya nito is masyado pong mahaba. Pero kung ano po yung nangyari sa kanila, bakit na nasabi ni Jeremiah ito, no, na ang sabi ng Panginoon na sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito pong verse na to ay gawin nating personal po. Itong verse na to. Ano pong magiging aral natin dito? No? Dahil number one is God knows everything to us because God's made us. Dahil alam ng Diyos na yung kilala niya tayo, no? Kasi siya ang may gawa sa atin eh. Kaya niya to sinasabi sa atin na alam ko ang mga plano ko sa inyo. Siyempre, kumbaga sa isang magulang, kilala mo yung anak mo eh, dahil lumabas siya eh, di ba? Siyempre, bilang nanay, alam natin yan sa mga nanganak na, no? Alam po natin yan, sa mga nanganak na alam natin ang maganda at sa ikabubuti ng anak natin. Alam natin, kumbaga sa is bihira yung hindi nag-aalaga ng bata. Bihira yun, Kaya nga, pag hindi mo pag hindi mo inalaga ng anak mo at pag inabuse mo ang anak mo is makukulong ka. Kasi reality. Bakit? Kasi dahil batas ng Lord yun. No? Batas po ng Lord iyon na alagaan natin ang ating mga anak sa mabuti. No? I-guide natin sa mabuti. Kaya ganun din po tayo. Kumbaga tayong mga magulang, galing tayo sa Diyos. Inaalagaan tayo ng Diyos. At bakit niya nasasabi ang mga bagay na ito para sa atin kung tayo ay nahihirapan, kung tayo ay dinidisiplina niya, no? Kaya po, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa atin, na kilala ko kayo. Kumbaga, sa akin kayo galing, kaya kilala ko kayo. Kaya, dahil limitado nga ang alam ng tao, limitado ang alam natin sa Diyos, dahil siyempre, 'di ba, tao lang tayo eh. Tao tayo na limitado ang kaalaman natin. Mas alam ng Diyos ang
makakabuti para sa atin. No? Yun po yun. Kaya nga sabi niya is number 2, God's plan. Ano? God's plan, alam niya God's plans is the perfect plan. Ano? Na talagang pag ang Lord natin ang magplano sa ating buhay is perfect. Lagi siyang tama, no? Kumbaga, ang plano ng tao, laging palpak, no? Aminin natin yon, ano, tayong mga tao, no? Laging palpak ang ating plano. Nung hindi pa tayo Kristiyano, nung wala pa tayo sa Diyos, at kokonti lang yung alam natin sa Diyos na hindi natin siya kilala, ang mga plano natin, halos napakaraming palpak, ano? Kaya nga, nung naging Kristiyano tayo, na-realize natin na ang dami ko palang palpak na na plano, ang dami ko palang, nare-realize natin yung kasi, yun na, dahil malayo pa tayo sa Diyos, dahil hindi pa natin siya talagang lubos na kilala, kaya nasasabi natin na, ang dami kong palpak, nare-realize natin yun nung nalaman natin, minsan, huli na, kasi nga, dahil wala nga, dahil, hiwalay nga tayo sa Diyos. Kaya iyon yung sinasabi ng Panginoon natin, na alam ko ang mga plano nyo. Na, sabi niya, para sa inyong ikabubuti, ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. No, iyon yung sinasabi niya sa atin. Kaya kumbaga, God's plan is the perfect plan. Na pagka tayo nagpaplano, ipag-pray muna natin kung ano yung plano natin, para kumbaga bigyan tayo ng guide ng Panginoon. Kasi marami siyang tools, marami siyang ginagamit na tao para makamit natin yung sinasabi niya na magandang plano, no? Na magandang kinabukasan, na maraming pag-asa, no? Ibig sabihin na bakit tayo kailangang umasa? Siyempre, dahil kung hindi natin kailangan ang pag-asa, is mag-aano na naman tayo sa ating sarili. Kumbaga tayo na naman ang kikilos ng, kumbaga i-chapwera natin ang Diyos. Saan ba tayo galing? Diba? Yun Hindi tayo galing sa kung saan galing. Dahil galing tayo sa Diyos. Dahil siya ang may gawa sa atin. Kaya yun po yun na hindi natin po pwedeng isantabi lang ang Diyos. Kasi bawat plano nga natin is kailangan nating ipag-pray sa ating Panginoon, sa ating Diyos na maging umakoy kiro. Parang, Lord, kailangan, maging perfect ang planong ito, na hindi ako papalpak na gaya ng dati. Na hindi ako papalpak, Kaya nga kasi sabi nga sa Bible ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos pa rin ang magpapatupad sa plano ng tao. Yun po yun. Kaya niya sinasabing punong-puno ng pag-asa, kasi may pag-asa tayo sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin nito, no, na verse na ito. Na ito po yung na-share ko sa inyo. Na gawin nating personal sa ating buhay. Number 3, ang nakita ko dito is God's blessing and hope. Yun nga po na maraming biyaya ang Panginoon. Maraming blessing siya. At sa kanyang pag-asa, sa binibigay na pag-asa sa atin sa buhay, ibig sabihin, maraming blessing na naghihintay. Na sinasabi niya sa atin na hindi natin makita pa, kasi yung future, wala namang nakakakita sa future Meron bang gano'n na nakita ko yung future mo na, manghuhula yun. Kaya nga sinabing manghuhula dahil hinulaan ka lang. Ibig sabihin, kumbaga, kung tatama, okay. Kung hindi, pasensya ka. Parang ganun. Hindi ganun ang buhay. Hindi tayo po pwedeng hula-hula lang. Kailangan asahan natin ang Diyos. Dahil ang Panginoon natin ay hindi manghuhula. Siya ang nagpapatupad sa mga plano
ng tao. No, nagplano man, 'di ba? Marami tayong planong palpak eh. O aminin natin 'yon, marami tayong planong palpak. Pero ibig sabihin kasi syempre natapos na 'yun, na-realize mo na 'yun na sinasabi mo na sa Panginoon, Lord, napalpak ako dito, yapari, dami-dami. Kumbaga, yung napalpak, kumbaga kasi is, yung gusto mo ang gusto mong mangyari. Pero, ang sinasabi nga is, pag ang Diyos ang nagpatupad sa plano mo is perfect. Pagka gusto niya, 'di ba? Is ibibigay naman sa iyo eh. Pero pagka hindi niya gusto at hindi yung makakasama sa atin is hindi niya binibigay, 'di ba? Yun nga po, 'di ba, yung napag-aralan natin sa prayer, no? Kaya panoorin niyo po yung video sa prayer para how to pray, Kaya yun yung sinasabi niya na marami tayong palpak na plano. Kasi nga, siyempre, minsan may mga plano talaga tayong palpak, minsan kahit Kristiyano na is minsan palpak pa din, pero is at least na natututo tayong magsabi sa kanya na, Lord, ipapatupad mo po ba itong gusto ko? Lord, ito bang hinihiling ko sa iyo is tama po ba? Lord, ikaw ibibigay mo po ba, 'di ba? Yun na tayo sa kanya. Yung ano ba 'yun? Masyadong Tagalog, nagsasangguni. Yung yun nga, nagsasabi tayo sa kanya ng ating plano na, Lord, ito yung gusto ko, pero yung plano mo ang dapat na masunod. Kasi perfect ang plano ng Diyos eh. Dahil tayo puro palpak lagi. Sa totoo lang, palpak talaga ang plano ng tao, no? Pero kaya nga sabi is, kaya nga ito yung nakita ko, no, na God's blessing and hope, no, yung number 3. Yun po ang aking na-share sa inyo sa verse na ito. Kaya, stay tuned po kayo ha, kasi kumbaga, kore-kara, share po ako ng mga verse sa Bible na isipin din natin itong verse na ito para sa pang-personal, kasi ito yung nakita ko ngayon, baka may makita pa kayong iba is mas maganda, kasi personal nga kasi is personal, journal natin to, kaya itong verse na ito is i-personal natin sa ating sarili, kasi ang mga tao dito sa Bible na is hirap sila dito kaya basahin niyo po yung buong istorya para bakit nasasabi ni Apostol Jeremiah sa chapter 29 verse 11, bakit sinabi ng Lord ito sa kanila. Kaya yun po yun, na ganun din po tayo, na pareho din po ang istorya natin sa kanila, na sa ngayon dahil hirap tayo sa ating panahon ngayon, sa ating pandemic season, kaya medyo isipin natin itong verse na ito, kasi may pag-asa tayo sa ating Diyos. Kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. See you next time. God bless po.